o utos ng Panginoon ay ang water baptism at Holy Communion. Kaya may communion po tayo. Ang tanong po, bakit kailangan, sa tingin ninyo, bakit kailangan magpabautismo ang sa Kristiyano? Sa tingin po ninyo, sige, magsagot po kayo. Bakit kailangan natin sa Kristiyano ay magpabautismo? Alaga po na meron tayong alam natin yung hindi yung basta magpalubog lang tayo, hindi natin alam yung salita. Okay, so ngayon, hindi man makakino lamang sasagot, ako po magsasabi. Bakit kailangan magpapagtismo ang isang Kristiyano? Unang-una ay utos ito ng Panginoon. Amen? Utos ba ng Panginoon Jesus? Utos po. Ngayon kung ikaw gusto mo ba maging tunay na Kristiyano? Pag gusto mo maging tunay na Kristiyano, sabi ni Jesus, magpabautismo ang bawat isa sa atin. Ngayon kung ayaw naman natin maging tunay na Kristiyano at ayaw naman natin tunay na ligtas, nasa atin po yan. Nasa atin po, wala pong sa pilitan yan. Pero meron po ako munang pabasahin na gospel. Pwede ba makisuyo ng isang utusan? Salamat, brother. Zero. Matthew 3, 1 hanggang 12. Makibasa po kayo. Bali, ito po yung pinaka natin ngayon. Message ng Panginoon. 3:1 ng Matthew hanggang 12. Pakinggan niyo pong mabuti. Nang panahon iyon, si Juan Bautista ay dumating sa ilang ng Judea at nagsimulang mangaral. Sinabi niya, pagsisihan ninyo talikdan ng inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang maghari ang Diyos. Si Juan ang tinutukoy ni Propeta Isaias nang sabihin niya dito, ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Hinaming balahibo ng kamilyo ang damit ni Juan at balat ng kanyang pamigkis. Ang kanya namang pagkain, balang at pulot bukyutan, at pumunta sa kanya ang mga taga-Jerusalem, taga-Judea, at mga nanirahan sa magkabilang panig ng Jordan. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan, at sila ay binautismuhan ni Juan sa ilog Jordan. Ngunit nang makita niyang marami sa mga Parisiyo at mga Sadusyo ang lumapit upang pabautismo, sinabi niya sa kanila, kayong lahit ng mga ulupong, sino ang nagpapalas sa inyo upang tumakas sa parusang darating? Ipakilala ninyo sa pamagitan ng inyong pamumuhay na kayo nagsisisi. At huwag ninyong ipangahas na kayo anak ni Abraham. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ay makalikha ng mga tunay na anak ni Abraham mula sa mga patong ito. Ngunit, ngayon pa nakaamba na ang palapol sa ugat ng punong kahoy. Ang bawat punong kahoy na hindi mabuti, ang bunga ay puputulin at ihagis sa apoy. Binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang tanda ng pagsisisi ninyo at pagtalikod sa inyong mga kasalanan. Ngunit dumarating na kasunod ko ang pagbautismo sa inyo sa Espiritu at sa apoy. Siya'y makapangyarihan kaysa sa akin. Hindi ako karapat-dapat kahit tagalala ng kanyang pagyapak. Hawak niya ang kanyang kalaykay upang kalisit ang dayami. Tipunin niya ang sa kamalig ang trigo, ngunit ang ipay susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman. Kita po ninyo yung kapahayagan ni Juan Bautista. Si Juan Bautista, siya pong unang tao sa Bible na nagbautismo sa tubig. Si Juan Bautista. At doon po sa senaryo, i-picturize natin
May lang mga maraming nagpapabautismo. Sila po yung mga nagsisisi, sila po yung tumanggap sa Panginoong Jesus o kikilala. Inihanda pa lang ni Juan yung pong mga puso ng tao para po sa darating na Jesus Christ. No, kaya doon pa lang inihanda niya, pinapakita niya na yung bautismo. No, meron po isang grupo ng mga Pariseo at Saduceo gustong magpabautismo. Sabi ni Juan, sino nagsabi sa inyo na karapat-dapat kayong bautismuhan? Parang gano'n. So, sabi niya, ipakilala ninyo sa inyong pamumuhay na kayo'y nag-iisip. Bakit kaya, kansinin ninyo dito sa ating binasa sa gospel, kansinin ninyo, bakit meron dito gustong magpabautismo pero hindi tinanggap? Hindi sila pinayagan ni Juan. Kumbaga sinalangsan sila. Kasi yung puso nila hindi talaga tuong nagsisisi. Hindi sila handang magpasakop sa Panginoon. Amen? Kaya sinabihan namin, gusto namin magpabautismo. Sabi ng mga grupong ito, sabi naman ni Juan, ipakita mo sa iyong buhay na talagang nagsisisi kayo. Meaning, nakita kasi dito sa puso nila na hindi sila seryoso sa bautismo. Ito po yung aral dito, no, kapag tayo gusto nating magpabautismo, siguraduhin mo natin sa puso natin na tayo po'y handa na magsisi at tumalikod sa mga kasalanan pamumuhay. Bakit? Sabi niya, binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang tanda ng pagsisisi at pagtalikod sa inyong mga kasalanan. Ngunit, dumarating na ngayon susunod ko ang pagbautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy sa Jesus po yung tinutukoy. So, alam niyo po ba na ito pong bahagi ito, sabi niya darating si Jesus, magbautismo sa Espiritu at sa apoy. Yung pong apoy na tinutukoy dito, meron pong dalawang aral dyan. Yung iba po, ibang aral dyan, yung apoy ay Holy Spirit. Yung iba naman, yung apoy tinutukoy ay impyerno. Pero pansinin niyo po, doon sa 12, sabi niya, hawak niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipunin niya sa kamalig ang trigo, ngunit ang iba'y susunugin sa apoy niya, hindi mamamatay kailanman. So, mayroong kaunting controversial dito na pagtatalo o pagkakaiba ng teaching. Sabi nila, ito daw ay Holy Spirit. Ang iba naman ay tinutukoy nito yung impyerno. Tama po ito, impyerno po yung isang sinasabi ni Jesus dahil karugtong po ito sa sinabi niya na magbabautismo siya sa Espiritu at sa apoy. So, tinutukoy niya, sabi niya, yung dayami na titipunin na susunugin. So meron pong judgment sa mga taong hindi po kumikilala sa Panginoon at ayaw sumunod. Hello. Naniwala po ba kayo na kapag hindi tayo naniwala sa Panginoon, kahit gaano tayo kabuting tao, hindi mo tayo tatanggapin sa langit? Naniwala kayo? Wala pong mabuting tao na papasok sa langit kung tatanggihan mo si Christ. Tandaan mo po yan. Sabi ako, andaan ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoon sa Ama kundi sa pamagitan ko. Sabi ni Jesus, John 14:6. Hello. Kaya po, huwag natin ipagpaliban yung bautismo. Huwag natin sabihin sa taka na lang, pastor, paano kung namatay ka bukas? Paano kung namatay ka sa sunod na buwan? Hindi, sunod taon ako magpabautismo, pastor. Ang tanong, darating ka ba ron? Kapag ikaw ho nakarinig na ng salita ng Diyos at hindi mo ito sinunod, pananagutan na natin sa Panginoon yan. Hello. Ang kaligtasan ho, kapag naintindihan mo na, tanggapin mo na, huwag ka nang mag-alinlangan. At kung naniwala ka kay Jesus at naniwala ka sa Bible, dapat susunod tayo. Eh ngayon hindi, naniwala ka pa sa Diyos, at naman tayo kung magpabautismo. Yung question yun. Kung si Kristo yung pinaniwalaan mo na siya yung Panginoon, siya yung tagapagligtas, ba't ayaw natin magpabautismo? Ba't saka na lang, anong buwan doon? Nakakaano po, marami pong kilala, saka na ako magpabautismo, at ako makaabutin kayo ng, hindi natin alam yung buhay natin.
Pagharap mo sa Lord, anong dahilan mo? Bakit ka nagpapabautismo? Alam niyo po doon sa Great Commission, sabi doon, Mayo kayo ipangaral ninyong aking salita. Karugtong doon yung bautismo. Hindi na sinabi mangaral lang kayo. Sabi niya, pagpakinggan niyo mabuti na, 28 ng Mateo 19. Ito yung Great Commission. Kumbaga ito yung dakilang utos o atas ng Panginoon sa mga Kristiyano, mga lingkod ng Panginoon. Kaya nga po kanina, tinatanong po kayo, naniwala pa kayo sa Bible. Kung kayo, ibig sabihin, kung anong sinasabi ng Bible, paniwalaan natin at sundin. Ay, ito po, pakinggan nyo. Lumapit si Jesus sa 28 ng Mateo 18 hanggang 20. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo at gawin ninyong mga alagad ko. Ang lahat ng bansa, bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuan sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Kanya malinaw, ano? Ang sabi, humayo, ipangaral gawing alagad ang lahat ng bansa. At anong sunod? Bautismuhan daw sa Ama, sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Bautismuhan daw po. Kasama po ito karugtong sa utos ng Great Commission or dakilang atas ng Diyos sa ating mga Kristiyano. Paano, Pastor, kung hindi ako nagpabautismo? Maliligtas ba ako? Yan ang tanong. Kung ikaw ay nakarinig about baptism at naging malinaw sa iyo at namatay ka kinabukasan, sunod buwan, ang Lord ang siyang magpapasya noon. Siya pong magpapasya, hindi tayo. Pero ang question sa iyo, bakit hindi ka nagpabautismo? Utos ko yun eh. Utos si Jesus yun eh. Hello, hindi ito utos si Pastor. Amen? Hindi ko po ito utos, kundi si Jesus. Kaya sabi ko, naniwala ka sa Bible. Opo. So, susunod tayo sa sinasabi ni Jesus. Kailangan daw po magpabautismo ang isang tao. Akong alagad ka. Anong ibig sabihin ng alagad? Kung gusto mo maging Kristiyano. Hello. Sino dito gusto maging Kristiyano? Kung gusto mo maging Kristiyano, sabi ng Bible, magpabautismo ka. Amen? Kung ayaw mo, okay naman. Pero huwag nating sisihin ang sino man kapag hindi titanggapin sa kaya ng langit. Dahil very clear na ang bautismo po, lahat ng Kristiyano liban sa mga taong hindi pa nakarinig ng about baptism, namatay at naniwala kay Christ, maaaring habagan sila, hindi nila narinig yung baptism eh. Pero kapag naintindihan nila at namatay, hindi sila sumunod, ang bautismo po ay unang hakbang po yan para sumunod sa Panginoon. Amen? First step po yan to obey God. Pakinggan niyo po mabuti. Anong sabi niya? Baptism is a symbol of repentance at pagsisisi at pagtalikod. Hello? Yung pagkabautismo daw, simbolo daw yan ng pagsisisi at pagtalikod mo sa kasalanan. Kaya, kung tayo ay may mga pamumuhay na hindi matuwid, kapag ikaw nagpabautismo na, handa daw po yun na nagsisisi ka na at handa ka ng talikuran yung mga mali nating ginagawa. Amen po ba? Huwag po tayo magtuloy-tuloy sa alam nating mali na nating ginagawa. Okay, so, ang sabi po dito, at turuan sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. Ito yung maganda, may promise siya. Tandaan ninyo, ako'y naging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Promise ni Lord doon sa mga nagpabautismo, doon sa mga nag-autismo at sa mga nag-autismo, na sumunod kay Christ, susunod kay Christ, sasamahan niya tayo, bawat isa sa atin, sasamahan niya hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Hello, gusto ba natin sasamahan tayo ng Diyos? O sa Satanas ang gusto na sumama? Ayaw natin kasama natin si Satanas. Sa bahay, ayaw natin kay Satanas. Pero kapag tanggihan mo si Christ,
ayaw mong sumunod, sabi niya, ang pinangakuhan niyang sasamahan, yung mga nagpabautismo, yung kumilala sa Panginoon, yung nagbautismo sumunod, sila yung sasamahan. Malinaw po ba? Ito sa mundo, hindi biro ang mabuhay sa mundo, hindi madali. Pero may kasama kang Panginoon, hindi rin naman panganib ang mundo, hindi rin mahirap ang mundo kung kasama mo ang Panginoon sa buhay mo. Pero nasa atin po yan kung sino yung gusto mong makasama sa buhay mo. Amen? Kaya po, ang bautismo simbolo ng pagsisisi at pagtalikod. Hindi po sapat yung sabi mo, nagsisi ako Panginoon, then hindi mo tinatalikdan yung mali mong pamumuhay. So hindi po yung kalugod-lugod. Water baptism is a symbol na paglilibing. Ito po, meron po ditong sa Roma 6:3 hanggang 4. Nakita niyo yung Roma 6:3 hanggang 4. Hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat ay nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Makatuwid tayo namatay at nalibing na kasama niya sa pamagitan ng bautismo upang kung paano binuhay na muling si Kristo sa pamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo naman mabuhay sa isang bagong pamumuhay. Pakinggan yung mabuti. Mamaya, pag nagbautismo, ito po yung scenario niya. Ilulubog ka sa tubig. Then, iaahon ka. Dalawang simbolo nun. Kapag lubog mo, nilibingin mo na yung dati mong pagkatao. Sa pag-ahon mo, iniahon ka na, sumisimbolo na malinis ka na, nilinis ka na ng Panginoon, mabubuhay kang sa panibagong pamumuhay Kristiyano. Namatay ka, inilibing, at kasabay ng pagkamatay ni Jesus sa cross, namatay siya at muling nabuhay, nung pag-ahon mo, simbolo niya ng muling pagkabuhay. Ganun po dalawa ang tinutukoy po yan. Kaya po, pag lubog mong gano'n, nilibing mo yung luma mong pagkatao, pag-ahon mong gano'n, simbolo yun ng bagong ikaw na. Hello, dapat maintindihan natin yun. Lalakad ka na ngayon bilang Kristiyano, bilang alagad ni Kristo. Nabautismuhan ka na. Hello, kung gusto mo maging alagad ni Kristo, kung gusto mo kasamahan ni Jesus sa bawat laban ng buhay, kung gusto mo pumasok sa Kaharian ng Langit, huwag mong tanggihan ang bautismo na inialok ng Diyos na walang bayad, libre, walang bayad, ang bautismo walang bayad. Ang tanong, bakit ayaw ng tao magpabautismo? Hello, hindi pa ako nag-Bisaya pa daw. Yes, ginagalang ko po yan, pero sinasabi ko po sa inyo, inauna ko na po sa inyo, hindi sa pilitan ng bautismo. Pero pinaliwanag ko sa inyo kung gaano kahalaga ang bautismo. Hello? Amen? Para mamaya, hindi alam kung paano bigatin harap sa Diyos, yung pala, hindi tayo tatanggapin. Bakit? Hindi ka sumunod sa isang napakasimpleng pagsunod lang. Di ba? Napakasimpleng pagsunod, hindi natin sinunod. So, paano mo sabihin na magkaroon ka ng buhay na walang hanggan? Simple lang, hindi mo mapatunayan na may pananampalataya ka. Kasi ang pananampalataya sa Diyos ay mayroon pong kalaki. May bungang pagsunod. Hindi mo po pwede faith. Yes, faith alone, pero ang susunod po yan ay pagsunod sa aral ni Christ. Di ba? Sabi nga, turuan nyo silang sumunod sa mga aral ko, sabi ni Jesus. Amen? So, baptismo po, sumisimbolo ng paglilibing mo, kasabay ng pagkamatay ni Christ, pag-ahon mo, sumisimbolo ng pagkabuhay ni Christ, pagkabuhay mo rin na bagong pagkatao para kay Christ. Amen? Mahalaga po yung baptismo. Kaso po, meron pong iba nagpapautismo na wala na ngayon.
hindi nagpatuloy sa Panginoon. Ngayon pa man, hindi din natagad sa kanila. Panginoon pa rin ang siyang magputol sa kanila. Ang bautismo ay simbolo ng ating kaligtasan. Of course, pangako sa Diyos bilang kanyang mga alagad. Ito palang bautismo ay isang uri niyang commitment, pangako sa Diyos na nangangako ka na maging tagasunod ka, maging Kristiyano ka, kaya ka nagpabautismo bilang nangangako ka. Panginoon, nagpabautismo ako, nangangako ako sa aking commitment. Sabi ng mga iba, ito daw ay public declaration ng iyong faith. Inapahayag mo sa publiko, sa madla na ikaw ay isang mananampalataya. Kaya ikaw nagpabautismo. So commitment din ito, kaya ka nagpabautismo. At sumisimbolo din po yan na ikaw ay meron na pong kaligtasan. Huwag niyo sabihin, hindi, Pastor, bakit yung napako, hindi naman nabautismo, naligtas naman. Sa sitwasyon yun eh. Ngayon tayo, hindi pa naman tayo napako eh. Hindi naman tayo napako, may pagkakataon magpabautismo. Amen? Wala po nabasa sa Bible na mga Kristiyanong hindi nabautismo ang pumasok sa langit. Kailangan lahat po, kapag natapos mo maligtas, dapat nagpapabautismo ka. Amen? Sino gusto ng langit? Lahat tayo gusto. Ang tanong, handa ka bang sumunod? Hello? Handa ba tayong sumunod? Bautismo lang po, kahit sabihin natin, Pastor, alangan ako kasi ako ay makasalanan. Ikaw ngayong kailangan. Hello? Kung makasalanan ka, ikaw ngayong kailangan. Dahil nga lahat ng makasalanan, kailangan ng Panginoon lang magsisi at ibibig yung dati mong buhay ng makasalanan. Wala namang tao hindi nagkakasala, lahat naman tayo. Kaya nga kailangan bautismo para simbolo ng iyong paglilinis sa Panginoon sa iyong karumihan. Amen? Malinaw po ba sa atin? Alam niyo po ba, yung pong nakaraang Sunday, na topic natin, yung kahalagaan ng Holy Spirit. Ang Holy Spirit po ay sinabi ng Acts chapter 2 verse 38. Sabi nga, pagsisihan ninyo, pagkatalikdan ninyong mga kasalanan, pagpabautismo kayo upang ipagkaloob sa inyo ang banal na Espiritu. Karugtong pa rin sa bautismo, yung bibigyan ka ng banal na Espiritu. Yun na ang sabi na, yung bautismo ng Espiritu ay si Jesus tumagay kasi yung karugtong, yung may pati yung apoy. Sabi niya, apoy ng pagsunog daw yun. Marami kasi simulo ang apoy. Pero po, dumalinaw doon na hindi po yung tinutukoy ni Jesus dahil sabi doon, yung mga trigo at mga ay ipa ay ibubukod at susunugin sa apoy na hindi namamatay. Hindi tinutukoy doon. Kaya ngayon pa lang habang tayo magbuhay, habang may magagawa pa tayo, bautismo mo walang bayad. Huwag kang matakot kung anong meron ka. Dahil walang kasalanan si Jesus na hindi pinapatawad. Lahat ng kasalanan, papatawarin ng Diyos. Ang kondisyon, tanggapin mo lang siya, pagsisihan, at tulungan tayong matalikdan ng ating mga kasalanan. Then, unang hakbang mo bilang Kristiyano, pabautismo ka. Amen? Ito, malinaw po ba? Malinaw po ba lahat? Pag hindi malinaw, opo. Talaktakan natin si Lord. Ayun po yung manalangin. Aming Ama, salamat po, Panginoon, sa aming gagawin ngayong araw na ito. Ilang Diyos, kayo po ang nakalam kung sino po hindi po mo ngayon, kung sino gusto magpabautismo. Kayo po Diyos ang tunay na maglilinis sa puso ng bawat isa at siyang maglilinis, magpapatawad, sana magawa kasalanan. At kayo po ang siyang tutulong upang makapamumuhay. Ang bawat kabautismuhan ay makapamuhay sa iyong salita, sa iyong tulong, Panginoon. Pakilang Diyos, inyong samahan kami ngayon, Panginoon, sa baptism of water, Panginoon. Upang sa gayon, Lord, matupad po namin ang iyong pagpupuntos sa amin na kailangan namin magpapagtismo. Upang sa gayon din po, ang banal na Espiritu ay papakaloob mo, Panginoon. Maraming salamat, Father God, sa pagkakataon ito.
ipinagkaloob mo sa amin. Purihin ka doon ang tingin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Ngayon, kung gusto ko ng pagbautismo, hindi na po kayo magsama-sama ng ibadah dito. Hindi gusto magpabautismo. Pwede ba kailangan mag-white ka sila? May dala ba kayo white? Magsuot ng white kung may dala ng white. Okay na yun. Wala kang papalit.